Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan ang kaipokritohan at pagiging plastic ng inyong Vice President na walang iba kundi si Sara Pusit Duterte at ganun din po ang itong malicious person o malicious personality na walang iba kundi si Harry Roque ay meron na naman po siyang lintaya tungkol dito po sa ayuda ng Administrasyong Marcos. O, yung masyadong malisyoso, yung nag-iisip palagi ng masama sa gobyernong ito ay nagdaldal na naman. No? Sabi ko sa inyo, talakitok ito. Hindi titigil ang bunganga nito, no? Dahil gusto niya magpamater, gusto niya mapansin siya, no, mabigyan siya ng airtime. O bibigyan natin siya ng airtime by soplakin natin ang talakitok na si Harry Roque. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners, sa ating mga guro. At lubos po ako nagpapasalamat muli sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay at tumutulong sa ating channel. At may God bless us all. May God bless our country. May God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces, from the likes of the Dutertes and their minions and the anti-Marcoses. So unahin natin mga kababayan, bakit nasabi nating hipokrito o hipokrita at plastic ang inyong Vice Presidenteng pusit, no, na si Sara Duterte. Kung maalala nyo, yung kanyang rant, no, ito matagal na pero uulit-ulitin natin. Napakasamang babae po nito. Ito yung sinasabi nyong huwag kang pagugoyo sa kanyang itsura. Hindi ang itsura ang yung malalaman mo ang pag-uugali. O sabihin nyo, may itsura siya, maganda siya, kasi hybrid siya, 'di ba? Half siya. O, pero ang totoo, masama ang ugali nito. 'Di ba? Nambubugbog nga yan ang kapwa niya Pilipino. Walang galang sa otoridad. No? At kung maalala nyo yung rant niya sa loob pa mismo sa compound ng House of Representatives, hindi niya ginalang ang compound o ang building ng HOR. Nirant niya, pinagmumura niya ang mga personalidad, the likes of the President, the First Lady, and the Speaker of the House. At nagbanta pa siya. No? Alam na alam nyo naman yan. At yung sumunod niyan, yung kanyang talumpati sa mga taga-Ipugaw noon, na sabi niya, dahil Vice Presidente ako, kinakailangan kong sabihin ito. Dahil lang sa posisyon na hinahawakan niya ngayon, siya ay mandated o nautusan lang na sabihin yun. So lahat nung sinabi niya na ang diwa ng Pasko ay pagpapatawad at pagmamahalan, pero ako po ay hindi magpapatawad, depende sa tao yan. O, dahil nga Vice Presidente siya, kailangan niyang sabihin na yung diwa ng Kapaskuhan ay kapatawaran, pero siya hindi magpapatawad. So anong kwenta nun? Anong silbi nun? Anong moral lesson ang naitaguyod mo sa ating mga kababayan, lalo na dyan sa mga taga-Ipugaw? Wala! Bagkus, binigyan mo pa sila ng kalituhan sa kanilang mga kaisipan. 'Di ba? Magpatawad tapos ikaw hindi magpapatawad. Ano 'yun? Eh 'di ba plastic? Kasi nga kinakailangan Wala sa puso niya yung sinasabi niya, binabasa niya lang pero hindi niya pinatotohanan. Kaya nga hipokrita at plastic. O eto pa yung latest, naalala nyo yung translasyon ng Black Nazarene dyan, no? Tayo po ay nagpapasalamat sa Poong May Kapal at nairaos ng mga debotong Katoliko ang bagay na iyan. No? Naakuha kayo ng pagpapala sa Poong May Kapal.
Nagsalita rin siya dyan. Ano ang sinabi niya? GMA News Online. Sara Duterte on Nazareno 2025. Show kindness, mercy, even to persecutors. Diba? Kinakailangan niyang sabihin kasi vice presidente siya. Kinakailangan niyang sabihin para gumanda ang imahe niya sa mamamayang Pilipino. Makabawi man lang siya sa mga kalokohan na ginawa niya previously. Sa mga pinagsasabi niya, sa mga inasal niya. Diba? Show kindness. Show mercy. Even to persecutors. Really? Who persecute you? Siya ba, sabi niya, magpapakita siya ng awa? Siya ba magpapakita ng kabutihang asal? Siya ba ay magpapatawad? Di ba sabi niya, ako hindi magpapatawad. Then what is your moral ascendancy to say this to our fellow Filipinos? You are mocking their intelligence. Di ba? You are mocking the moral fiber of the moral values of Filipinos. Ginagago mo ang mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa moral values nila. Mababait ang mga Pinoy, mapagpatawad, maawain. Ikaw wala ka nun eh. Hot-tempered ka. Isa kang baliw. Di ba? Maniniwala kayo dito? Yung konteksto na lang nito nang sasabihin niya, show kindness and mercy, hindi niya nga magawa yan eh. Lalong-lalo na yung pagpapatawad, hindi niya magawa, then what is your right? No? Ayun sabi nga ni Bersamin, what is your moral authority to say this? Di ba? Nako naman, ang gulo mo. Duterte said that the people's devotion to Nazareno is a testament to their great trust in God's miracle that have become the spring that gives us the strength, courage, and the inspiration to be resilient as He hold fast to our faith and overcome the challenges coming our way. Totoo yan. Totoo po yan mga kababayan. Ang mga deboto, mataas ang respeto, paggalang at pananampalataya sa poong may kapal. Pero siya, ano sinabi niya? Ako ang presidente ng impyerno. Tapos sasabihin niya to, sa bagay, even the devil worship God. O, di ba? Ito po yan, mga kababayan, yung pinapakita niya dito, ang mga katagang, a devil in a sheep's clothing. Akala mo maamong tupa, pag harap mo ng malapitan, demonyita pala. Di ba? Nabi niya, siya ang presidente ng impyerno, tapos maggaganito. O di ba niloloko lang tayo nito? Sabihin mo na kasi ang katotohanan. Dahil ako ay vice presidente, kinakailangan ko pong sabihin ito. Pero sa totoo lang, visit na visit ako sa inyo. Ayaw na ayaw ko tong sabihin, pero napipilitan lang ako. Dahil ako ay tamad at tanga at engot. Ito pa mga kababayan. Antindinin ang sinabi nito. The Black Nazarene is a manifestation that we will never face the challenges that come our way alone. Because God is constantly guiding us, walking us, and carrying the cross for us on the way to salvation. Tama po yan. Naniniwala po ako dyan. Pero, siya ba naniniwala dyan? Siya nga ang presidente ng impyerno. It is a blasphemy. Panloloko. It is a blasphemy to the Black Nazarene na ikaw ang magsabi niyan. You are not even repentant. Hindi ka nga humingi ng patawad sa Diyos sa sinabi mong ikaw ay ang presidente ng impyerno. Ikaw ay magpapatawad na. Wala po eh. Tapos meron kang moral
We have the audacity to say this statement. Ginagago lang tayo nito. Wala kang karapatan para magsabi nitong statement na to. Oh, 'di ba? We are also called to show humility. Wala ka nun. Kindness, wala ka nun. Mercy, wala ka ni isa nito. Bakit? Tignan mo na lang yung ginawa mo doon sa huling hearing ng committee ni Joel Chua. Even the policeman, you humiliated the police officer. Di ba? Kaya ka nga nakademanda eh. Kaya nga kayo nakademanda, dinimanda kayo ng pulis eh. Di ba? Kasi wala kayong humility. You don't show kindness. Di ba? Sabi mo dito, show kindness and mercy even to persecutors. Oh, ginawa mo ba yun dun sa kapulisan na yun? Di ba? Minura mo. Minura mo ang mga personalidad na binanggit mo. Di ba? Ang lutong ng pagmumura mo, is that kindness? Is that mercy sa mga persecutors mo? No! So what you have said here is a total blasphemy, total hypocrisy, at total orokan. Anong klaseng grade ka ng plastic? Di ba? Nakakahiya po, mga kababayan. Ako po, ginagalang at nirerespeto ko itong taunang debosyon ng mga Katoliko sa Black Nazarene ang translasyon. Pero wag mong politikahin yan. Hindi ka nararapat dyan. You don't have moral authority. You don't have moral ascendancy to give a statement like this because you don't possess this this attitude. You don't have this. Diba? Anong basihan ko? Nananakit ng kapwa Pilipino. Hindi makapagpakita ng kindness, mercy, and forgiveness. Inamin niya, ako hindi magpapatawad. Mga PI kayo, Romualdez Marcos. And yung ginawa niya doon sa pulis, yung kung saan sinasakay sa ambulansya, yung kanyang, yung si Sulaika Lopez ba yun? Di ba? Anong ginawa nila doon sa kapulisan? Ulitin ko, kaya nga nagdemanda eh. Di ba? O, tapos magsasalita, magbibigay ka ng ganitong statement. I don't believe you. You are a total hypocrite. Mother of all plastic. Tama, mali. O now, labas tayo dyan. Punta tayo dito kay Roque. Itong si Roque na tinawag ni Bersamin na malisyoso. Ang malisyoso, sabi, ay ang palaging pag-iisip ng masama. You have the ill will sa iyong kapwa. Nais mong siraan, babuyin, masamain lahat ng mga gusto mong taong siraan. O ngayon, sabi niya, ang huling-huli, para lang daw po sa Marcos Romualdez ang pagtanggal sa kanyang among pusit sa National Security Council. Nais daw ng Pangulo, prelude daw yon sa pag-declare ng martial law. O di bunutata siya ni Bersamin. Malisyoso ka, Roque. Now, yung malisyosong Roque na talakitok ay hindi pa rin po tumitigil sa walang sawa niyang mga walang basihang naratiba. Oo, kasi wala siya sa bansa eh. Nagtatago eh. Walang bayag eh. Di ba? Kung hindi guilty, bakit hindi mo harapin ang pagtawag sa'yo ng Quadcom? Tingnan nyo, mas bilib pa nga ako kay Miss Rupa May Quinto eh. O, yung artista, di ba, dinimanda siya. Nung mga, kung sino man yung nagdemanda sa kanya, nandito siya sa Amerika. Nung nalaman niyang meron siyang warrant of arrest, umuwi. Nagpahuli sa NBI. O ngayon, less burden na siya. Nawala yung parang isang tinik. Ganon din po si Miss Neri Naig. In comparison to this, Roque, if you're a man, umuwi ka, harapin mo ang Quadcom. Bilib ako dito sa mga kababaihan nito. They face the challenges ahead. Eh si Roque, nagtatago sa saya ng bansang kung nasaan siya. Takot na takot kasi bakit? May kinakatakutan kasi may mali. Tandaan ninyo, narinig ko to kay Secretary Boying Rimulya. Plight is a sign of guilt. Diba? Oh, yung dalawang kababaihang binanggit ko, hindi tumakbo. Hinarap nila yung mga kasong kinasasangkutan nila.
O ngayon, nakapag-bail sila. Di ba? Hindi porket sa artista sila. Tanggalin nyo na sa equation nyo, nag-decide ang korte na ipag-bail sila. Bahala na ang korte doon. Ito, in comparison to Roque, ang kapal ng muka magdadaldal sa kanyang social media account pero nasa ibang bansa. Hindi niya magampanan yung dapat niyang gampanan, no? Ilabas mo yung dokumentong pinapalabas sa'yo ng Quadcom. Hindi. Mabubusisi ka eh. Kung wala ka talagang kinalaman, sinasabi mong hindi ka sangkot sa pogo, sa illegal pogo, umuwi ka. Diba? Sino kakatakutan mo? Hindi ka naman pinipersecute. Pero ang dinadaldal mo, you are being wrongly persecuted. Ha! O ano naman ang hanas niya? Ang sabi niya dito sa Politico, ayuda is not that solution amid rising poverty. Ha? Ano na ayuda na naman? Hindi na kayo natigil sa ayuda? Mamaya natin sabihin ito ha, yung ating nasa isip ha. The Marcos administration should craft concrete programs to help poor Filipinos after a survey showed more Filipinos see themselves as poor. According to Roque. Roque called the government social assistance programs a failure, saying cash subsidy or ayuda is clearly not the solution to rising poverty. Bakit? Sinabi bang permanent solution? Sinabi ba ng Administrasyong Marcos, this is our permanent solution? This is not the band-aid solution alone. This is the permanent solution. Hindi. Tinutulungan lang sila. Parang yung ginagawa ng mga amo mo. Di ba nag-aayuda din ng amo mong Duterte? So therefore, hindi rin yon ang permanent solution. Ilan ba dito ang nasurvey ng SWS? Di ba? Ito bang nasurvey represents the majority of the Filipino people? Ayan ba ang nagre-represent niyan? Di ba? O bakit hindi rin yan sinulusyonan ng amo mo dati? Di ba? Yung mga bilyong-bilyong pisong inutang, yung mga bilyong-bilyong pisong confidential fund ng mga Duterte, anak ni Duterte. Di ba? Ayan lang, ayuda. Di ba? Lahat naman nag-aayuda. Lahat ng bansa naghihirap ngayon. Kinakailangan ng gobyerno i-supplement yung kanyang citizen, tulungan. Ang masama, walang ginagawang aksyon ang gobyerno sa pagtulong sa mga netizen na alam nilang nahihirapan na. Ikaw, anong ginawa ng amo mo? Di ba? Ayuda, pinagtritripan niya, talagang naghahanap ng buta si Roque. Pero wala na kami, hindi mo kami mapapaniwala, Roque. Oo. Unemployment nga sustainable Underemployment, sustainable Nagbabase ka sa survey ng SWS na ang sinorvey lang is almost 2,000 o 1,500. Does it represent the majority of the voting population or the majority of the Filipino population? Hindi. Ano lang ang kay Roque? Malicious. Malisyoso ka, Roque. Oo. O paano pag next month, sinabi ng mga na-survey na naman, okay na kami, ayos naman ang patakbo ng gobyerno. Ano na naman ang idadahilan mo? Mali po yung survey na yan. Ha? Di ba? Sinabi ba ng Pangulo na permanenteng solusyon ang ayuda? Hindi. Di ba? Tama, mali. Ayan ay pagtulong sa mga Pilipino. Bakit sila naghihirap? Hindi natin alam. Malay mo, naapektuhan ng disaster yung kanilang pamumuhay. May mga pinagdadaan ng mga trahedya sa buhay. Apektado ng inflation. Dito lang sa Amerika, ang dami Ang daming homeless. Ang daming nandyan sa kalsada nang hihingi ng pera. Ang daming pumupunta sa food bank. Ang daming naka-welfare check. Ano masama doon? If the government can help them, then so be it. Anong masama sa ayuda? Kayo nga nag-aayuda, animal. Di ba? Buti nga may pinang-aayuda. Ang masakit, walang pang nang-aayuda. Wala na kayong ibang matapik, ano?
Di ba? Ayuda na lang. Tapos mamaya, babalik na naman kayo sa adik-adik ang Pangulo. O, kasi hindi kayo kasama ng INC sa kanilang rally, pinagbawalan kayo, kaya balik ka sa ayuda. Mamaya, iikot na naman sa bangag-bangag. O, ano na naman? Di ba? Ayuda lang. Pare-pareho lang sila. Amo mo nag-aayuda. Ang Marcos administration nag-aayuda. At least ito, mas malaki ang binibigay na tulong ng Marcos administration compare sa amo mong mga dutae. Wala nga kayong ginawa sa mga agrarian reform beneficiaries eh. Pinatawad ba ng Duterte administration ang utang ng mga milyon-milyong magsasaka? Nabigyan ba ang mga nag-aantay ng kanilang mga lupa, land certificate? Sa panahon ni Duterte, ilan? Wala akong nadinig. Bagkus ang ginawa nyo, kinawawa nyo ang agrikultura. Pero itong ayuda, sinasabi mo, na nag-self ano lang sila na, oo, feeling pa rin namin, mahirap kami. O bakit kayo mahirap? Tinanong ba doon? Hindi eh. Sinabi lang nila, mahirap. Ako din, pwede ko rin sabihin, ako rin, mahirap din ako eh. Bakit? Nawalan ako trabaho eh. O bakit kayo naghihirap? Kasi, nasira po yung aming paninim eh. O kasi po, nadlayo pang asawa ko eh. Sasabihin mo, sa taas po ng bilihin, ay ang taas ng bilihin, intindihin ninyo, worldwide yan. Diba? Dahil sa isang survey na naman, kasalanan na naman ito ng Pangulo. Hindi kasalanan ng survey, kasalanan ng Pangulo kasi marami nagsasabing mahirap sila. Kung ang nagsabing mahirap sila ay 100%, doon ka na mangamba, okay. Oo, wag ka nang bumalik ng Pilipinas kasi naghihirap na ang Pilipinas. Ganun naman pala, naghihirap ang mga Pilipino. Ha? Bakit yung amo mo nakakakain pa ng lechon? Bakit yung amo mo binibidyo pa nila, pinapapicture pa nila yung mga kinakain nilang masasarap? Di ba? Tapos nagbigay ng ayuda, katiting, tinga-tinga lang nila. Ayun naman pala eh. Diba? Napaka-hipokrito din ito si Roque. Kaya sabi sa'yo, Roque, you are malicious. Ayun. Kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.